Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB Avoy Mix Videos. Ngayon po ay papanoorin po natin itong video, yung collective video mula po ito kay Historia Channel. Yan po, no? Ito po yung tungkol sa itong nangyaring lindol na may magnitude 7.6, no? Malakas po yun, no? Kamakailan lang dito sa meron tayong lindol na 6.8, no? Dito sa may parte ng Cebu. At then after days lang, meron din sa Luzon, no? Intensity po. Ngayon naman, dito naman sa Davao Oriental, ano? Sa gawing ito Mindanao, ano? At hindi biro ito, no? 7.6 magnitude. So ito po yung video mula kay Historia Channel, collective video po ito. Lord! Tago! Tago! Jesus, Lord. Stop po muna natin, no? Kung mapapansin nyo, tumatawag po sila sa ating pangalan ng ating Panginoon. Jesus, Lord. Ganun din po yung dun sa isang video. Tumatawag sila sa pangalan ng ating Panginoon. Sa tingin ko ay marami na po ang mga Pilipino na nakakalimot, kaya niyuyugyug tayo para tayo ay makaalala. Bagamat in scientific explanation, paggalaw lang naman ito ng mga lupa, ano? At kasi ang Pilipinas po ay tinatawag na nasa Ring of Fire, no? Kung saan nandun yung makikita yung mga malalaking bitak, no? At ito ay nasa ilalim po ng dagat. So sige po, ituloy po natin ang video. Grabe, linog! Hey! Grabe, kasuga! Hey! Woo! La! Woo! So dito makikita nyo kung gaano kalakas yung pag-uga, eh. Yung pagtalsik na lang ng tubig, ano? Makikita mo yung uga ng lupa, no? So kung nasa may planggana ka, inuga mo ganun, hindi ganyan tindi yung yung talsik, pero dito kita nyo yung talsik ng tubig, no, na nagpapakita na talagang kahindi-hindi itong lakas ng uga ng 7.6 na lindol na ito na tumama sa Davao, ano. Layunin na rin. Grabe! Grabe, linog! Dong, iyo pamplang ka dong. Iyo pang breaker. Iyo hawak. Hawak iyo ha. Hawak, hawak. Hawak ka. Ay kusog kayong linog.
Bali. Guys, Lord, tabang Lord, tabang Lord, tabang Lord. So, yun po, no? Yun po lahat ng mga video na nakita natin. At alam ko marami pa pong lalabas dyan sa mga susunod na oras, no? At ito po ay talagang nakakatakot, no? At kung nasa isa kang lugar na sa tingin mo wala ka ng tatakbuhan, ay tatawag at tatawag ka sa pangalan ng ating Panginoon. Kahit anong relihiyong ka man, no? Kung ikaw ay nakalimot, ay siguradong makakaalala ka, no? Ito po ay mga ilang palatandaan pa lang ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Palatandaan pa lang po yan, ano? Isa na dyan ang gera, lindol, no? Makakarinig tayo ng mga ganyang balita na bagamat sinasabi ng siyentipiko na ito ay mga natural lamang ng paggalaw ng lupa, ay sinabi rin naman sa Biblia na ito ay talagang mga palatandaan, no? Kaya iminimungkahi ko sa inyo na saan man kayo naroon, saan man kayo magpunta, huwag po tayong makakalimot na manalangin, no? Kasi hindi po natin alam ang ating buhay. Kagaya ng mga lindol na nakikita natin. Kung nasa mataas kang gusali, wala ka nang matatakbuhan. Dapat laging nasa iyo ang Panginoon. Mawala ka man, at ang iyong pananampalataya ay mayroong ikalawang buhay, ay maliligtas ka, no? Hindi man maligtas ang iyong katawang lupang ito, siguradong maliligtas ka pa rin dahil sa tinatawag na ikalawang buhay na pangako ng ating Panginoong Jesus, ano? At siyempre, alam naman natin na yung pangalawang buhay yan, lahat po yan, masama at mabuti, mabubuhay. Pero yung pangalawang buhay na ipinangako sa atin ay sa bagong paraiso na kasama natin ng Diyos, hindi sa impyerno, no? So, ganun pa man, ako nananalangin ako para sa buhay natin dito sa mundo na hindi ko maranasan ang masawian o masawi sa ganyang mga tinatawag na dilubyo o mga trahedya, no? O mapagawa man ito ng tao o kaya yung tinatawag nating nature act, no? Nananalangin pa rin ako, no? Para sa mga mahal ko sa buhay at para rin sa akin. So, hindi ako nakakalimot na manalangin bago matulog, bago lumabas ng bahay, at siyempre andyan na rin yung bago kumain o bawat minuto na magpasalamat sa Diyos, no? So ngayon na iminumungkahi ko na palagi tayong mananalangin, kahit sa napakaliit na oras lang, no? Tumawag tayo sa Panginoon, no? Ang isang powerful na panalangin nga daw ay mababanggit mo sa 3 salita, yung God help me, no? Sa English po yan, or Panginoon, tulungan niyo ako. Sapat na yung mga ganong panalangin para tulungan ka ng Panginoon, no? Hindi natin kailangan manalangin ng napakahaba, sapagkat sinasabi po sa Biblia na hindi pa sumagi sa isip mo, alam na ng Panginoon ang kailangan mo. Yan ang Diyos. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po.